Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ako po ay ang inyong Kuya Pilo, si Coach Philo Laharca. We're very grateful na ngayong araw na to, Biyernes, March 20, we are so happy you're here with us. Salamat mga kaagapay. At talagang napakagandang gabi. At alam natin na tayo ay nasa pagpapala pa rin ng Panginoon palagi yan. Okay? Kamusta mga kaagapay? Kamusta mga katoto? Andito tayo sa Heartline Friday Night Edition mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At tuloy-tuloy tayo napapakinggan sa 702 DCAS AM Radio at kasabay niyan sa Facebook page ng Heartline. At yan, maririnig niya tayo sa teleradio at tuloy-tuloy tayo sa programa ng Heartline under ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Thank you! At hilahin na ang mga katropa natin sapagkat eto na, meron tayong mga magagandang mga insight muli mula sa Panginoon at mula sa mga ekspertong ating mga nai-invite dito. At meron akong special na kaibigan, kasklase ko sa Alliance Graduate School. Alam nyo, etong taong ito, isa sa mga tinitingala ko dahil magaling sa basketball. Pero bukod dyan, marami pa siyang mga katangian na talagang gustong-gusto ko. Dahil kasi guwapo na, katulad ko. Dede. Mas guwapo siya at siya ay isang napakabuting asawa, may 2 anak at siya ay pastor na naglilingkod sa Philadelphia Christ-Centered Fellowship and talagang pang youth, pang couples, pang pamilya, pang sports pa. Yan. At talagang tumutulong din siya sa mga corporate settings. Ang kanyang focus ay talagang nasa mental health, kasama ang parenting, pati ang mga leaders. At ginaguide niya ang mga young people sa Christ-centered decisions, lalo na sa love and relationship. Kasama din to ni Pastor Ronald Molmisa sa Love Struck ayoko na kayong masyadong panabikin. Ayan. Kaya, inintroduce ko sa inyo ang aking kaibigan na pastor and counselor, si Pastor Richard Merto. Hello! Magandang araw, Hello! Pastor Richard. Magandang araw po sa inyo. At alam ko po na ang lahat ay mabuti sa biyaya ng Diyos. Salamat, Amen. Kuya Pilo, Oo. sa pag-invite. Pastor Chad, nasa ka pa rin po, counselor pa rin sa Alliance Graduate School? Yes, opo. Ayun. Alam nyo, ang Alliance Graduate School, doon ako graduate Doon tayo no? Doon tayo Oo, doon tayo. Doon tayo Oo. gumraduate. Yung mga nag-top 1 tsaka top 10 last year sa guidance counseling. Alliance Yes! Graduate School. Oo. Wow, praise God. Praise God. Pabati dyan kay Pastor June Ardina. Hello. Tsaka Yes. si Ma'am Ma'am Ging. Ma'am Ging. Ma'am Ana. Yes. Ayan. Ang ating Ayan. mga director, supervisor, tumutok sa atin sa ating pag-aaral. Yes, oo. Nagtuturo din yata doon sila Ate Sally, si Yes, Ate Tess. Oo, grabe. Pero Pastor Chad, alam ko na mayroong mga fans club ka, kaya sige, batiin niyo po ang mga katropa niyo na nag-aabang. Yan. Sige po, Pastor. Yes, syempre ang unang-una kong babatiin dyan, syempre ang mahal kong asawa, si Joy. Hello! At ang aking 2 anak na si Ethan at Yael. Ganon din yung aking parents na kasama ko dito sa bahay. Si Tatay Lando at si Nanay Lorna. Hello! Kasama pamangkin ko, si JJ. Kami magkakasama dito sa bahay. And also, binabato ko yung church namin sa Philadelphia.
Christ-centered with Manong Don Cua and Pastor Ogie, no? Sila yung mga kasama na. And everyone, mga leaders and members sa church sa Philadelphia, kung nakikinig kayo ngayon, no? And also sa aking mga kaibigan, si Pastor PJ na kasama ko ngayon sa church dito sa Dasul, Pangasinan, at Lord of the Harvest Church. Mm. Ayan. At Si and Pastor also ang PJ aking Deposa ba yan? PJ De Lima. De Lima. Ah, Pastor yes. PJ De Lima, yeah. Yeah. And also, ang aking mga kaibigan, si Attorney Daniel Valdez at si Pastor Regan Amblosa. Yan, yung mga aking best Yeah. friends. Pastor Reagan. So, Hello. yan. Ang mga kaibigan natin. Marami tayong gustong batiin kasi makukulangan po tayo ng oras kung babatiin ko. Nationwide worldwide. So, masyadong Ay. marami. So, kaya limit na lang po natin doon. Mm. Binabati ko po kayong lahat, pati po ang mga nakikinig ngayon at nanonood ngayon. Binabati ko po kayo. Special mention si Pastor Ronald Bolmisa. Hello. Yes, Pastor Ronald Bulmisa, Pastor Jay Mendocena, Pastor Darwin. Ayan, mga kasama natin, mga counselors yung mga. Amen. Yes. Yan. Pastor, kamusta kayo? One time, baka makita ko kayo. Baka naman, no? Pastor Ronald, no? Oo. Yan mo. Wala pa. Hindi pa ako naaambunan ng ng hello. Well, itong si Pastor Chad, dabarkads namin yan eh. Yan. Doon sa batchmates ko sa school, sa Alliance Catholic School, yan, si Pastor Richard Merto. Ngayon, pastor na siya. Ako, hindi pastor. Ba't kaya ganun na naging landas natin, ano? Pero ako naging counselor, tapos counselor ka rin. Ako, well, ganun talaga yata talaga, no? Isang mabuting counselor, mahusay na counselor. That's Kuya Pilo, mahusay na counselor. Ako, nakakabula naman tayo. Tama na nga yan. Oh. Ituloy na natin to dahil ang dami tayong mga tanong nanggagaling sa ating mga listeners. Pero mga kagapay, hilahin nyo na ang inyong mga katropa, kaibigan, kakudyapi, katoto, mga kapitbahay, kamag-anak, kaaway. Kasama nyo na rin dahil maraming matutunan dito sa ating mga talakayan. Ako, tamang-tama. Pero bago tayo mag-start, I'm sure, Pastor Richard, may mga taong nag-aagam-agam. Kasi ramdam na tumaas na presyo ng langis na naman, tumaas na naman ang presyo ng mga bilihin. May mga taong nag-iisip, ano ba mangyayari? Mukhang yung gera na yan, mukhang lumalawak at maraming chismis. Hindi natin ma-confirm, papakalat, papalaki daw. Yung iba naman sinasabi papaliit. Yung iba naman sabi hihinto. Yung iba sabi baka dumami pa, baka tumagal pa. Yeah. Well, with all these things at alam natin apektado tayo, ano kaya ang isang pinakamabuting bagay na isipin natin sa panahong ganito? Para sa akin, ang Diyos pa din eh. Kasi wala tayong ibang aasahan. No? Magulo man ang mundo, pero ang kapayapaan nanggagaling pa rin sa Diyos. Kapag hanggat tayo po nakaangkla sa ating pananampalataya sa Diyos. Mangyayari nga. No? Yes, Pepilo. Sa bagay, hindi pa rin naman bawal ngumiti. Pagka nagkita tayo I'm sure pagka nagkita tayo, magpapalsitan pa rin tayo kahit na yung 20 pesos na pansit, walang problema. Ang maganda, masaya tayo. Kita mo, hindi pa tayo nakikita matagal eh. Ito si Pastor Chad, kailan tayo huli nakita? Mga 10 taon na yata. Hindi naman. Mga 6 years, no? Parang ganon. Papanganak pa lang noon ni Yael, yung bunso mo. That's I think 6 years ago. 6 years ago. 6 years ago. Ngayon, makikita tayo sa panahon ng mga ganito. Masaya pa rin. Masaya pa rin. No? Kasi, may pag-asa pa rin. Hindi mapipigilan ang kasiyahan na yun. Exactly. Andyan pa rin ang Diyos. Andyan pa rin ang Diyos. Itutulak ng Diyos ang buhay. Hindi pwedeng hindi. Amen. Itutulak ng Panginoon. Kaya, eto. Salamat, Pastor Chad. Andiyan ka. Kaya eto, sagutin natin yung mga tanong ng mga listener natin. Ready ka na, sir? Ready na tayo dyan. Okay, Pastor. Here we go. Ito yung una nating listener. Ang sabi niya,
paano ko po ma-overcome ang pag-overthink? Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Ayan, nag-overthink na. Tumaas kasi yung ano, presyo ng mga ano, langis mga gasolina. Ayan, o nga. Gasolina, tumaas na, mga ganyan. Tapos, may problema po ako ngayon sa mga kaibigan ko. Nagiging resulta po Mm. ay hindi ako nakakatulog. At sobrang Mm, baba ng mm, tulog ko. Ay, relationship naman pala. At maraming mga mm. tao at ganito nararamdaman. Hindi Yeah. makakatulog sa damdamin nila patungkol sa ibang tao. Parang, ito yung sinasabi nilang minumulto ng damdamin mo. Oh. Kuya Pilo, mayroong ano yan Kuya Pilo, mayroong kanta yan Oo nga, may Di kanta ma ba yun? ano, di makatulog sa gabi sa kaisip. Kantang-kanta, no? Yung ano, yung sinabi ko, kanta rin yun eh. Alam mo yun? Ano? Minumulto ako ng damdamin ko. Naku, hindi ko na naabutan yun, Kuya Pilo, Hindi, no, di ba? Oo nga. Sige, tuloy na po Pamillennial natin. yun. Millennial ba? Oh, salamat, Pastor. Alam mo yan, hindi mo alam yun. Very good. Pang millennial yun. Tanungin mo na lang yung mga millennial mo, mga kaibigan dyan. Nasa youth ka naman eh. Ayan, alam nila Oo yun. nga, oo nga. Oo, sila yun. Anyway, ito yung Sige. mga agam-agam ng mga tao. Hindi makatulog, Mm, overthinking. mm, mm, mm. Wow. Overthinking. Ano. Ano kayang gagawin? Anyway, salamat sa pag-share. Yeah, mukhang mabigat mabigat talaga yung situation no sa kanyang kaibigan no. Mm. Understandable naman na maapektuhan ka talaga o maapektuhan talaga yung sleep natin. Kasi Oo. kaya sa kakaisip nga Kuya Pilo no. Minsan may mga ano yan may mga unresolved conflict yan Oo. no. Yun possible yun na nagiging cycle niya ng thoughts. Sa Unresolved. So, ibig kakaisip. sabihin, Oo. kailangan niyang resolbahin para Mm. maibsan. Para para maibsan. Kasi nag-overthink tayo dahil nga gusto natin kasing maintindihan o ma-fix agad yung situation, Mm. 'di ba? Kaya nag-overthink tayo. Dapat alam mo 'yun yung masolusyonan na kaagad, ma-fix na agad yung parang hindi ko naisipin pa. I-fix na natin para. Kaso ang nangyayari, unresolved issue nga na o conflict na habang tumatagal, mas lalong nag-overthink, mas lalong hindi nakakatulog. Kasi Yan. hindi talaga natutugunan yung solusyon. So, ibig Mm. sabihin, nag-overthink pero hindi makakilos ng kung ano yung dapat gawin. No? Although alam mong gawin Mm. pero hindi nagagawa. Mm. Mm. Yun yun. Oh, ganun, parang ganun nga, no? Mm. Kaya, ang tanong dito, paano, no? Kasi, kaya siya, no? Nagtanong, kasi nga, gusto niyang masolusyonan. Gusto niya siguro makatulog Oo, na, no? oo. Kailangan dito ang processing din pa rin talaga, ang processing talaga ng thoughts, no? Pwede naman, isulat, no? I-journal. I-journal. Kuya Pilo, yung mga, Mm. Yeah, kuya, kung makausap. malaking Oh, bagay yes. yung pag-journal kasi sa Mm. journaling, hindi mo kailangang isipin lagi. Parang nilabas Mm. mo na yung utak mo o sinulat mo na, Yes. ilagay mo sa Oo. isang lugar, o yan mo na siya doon. Oo. Bukas mo na lang isipin uli kung sakali. Nasulat mo na siya. Pero maganda Oo. kung sulatin din ano kaya yung mga pwede kong gawin, ano? Ano kaya yung mga Exactly, pwede 'yun. Oo, pwede solution? 'yun. Yan, parang step by step Solution. kong gagawin. Ayun. Oo. O kaya naman pwede namang kumausap, Kuya Pilo, ng mga trusted friend na mapaglabasan niya ng kanyang mga iniisip. Mm. Oo, pwede naman 'yun. O kaya naman meron tayong ginagawa sa counseling, 'di ba? Pwede ka rin namang mag-deep breathing bago ka matulog. Kung hindi ka nakakatulog, pwede naman siguro baka, Oo. no? Na makatulong iyon na mag-deep breathing muna kasi baka Mm. overwhelming yung emotion overwhelming yung Oo. nararamdaman kaya talagang hindi ka makatulog kalabog ng damdamin, Mm. isip. Ay, So, totoo yan. Merong, ah, oo, nga. ang Mm. lahat ng damdamin ang epekto din ay physical ano. Mm, mm. Makahinga, naglilinis Nahirapan, ng, masikip oo, Mm. yun. Kaya Kailangan posibleng palakasin. ganun Uy, alam oh. mo, Pastor, di ba Mm, nagbabasketball ka? mm, Napansin ko, pagka pala nag-exercise, medyo mm. gumagaan yung mga naiisip.
Mm, mm, mm. Di ba? Pagka nag-exercise ka, gumagaan yung pakiramdam dahil, kuwari, pawis sa pawis ka doon sa, di ang hirap nun. Nag-weights ka, tapos ganyan, medyo 30 minutos kang nagtatatakbong ganyan. Tapos Mm. pawisan at parang hapong-hapo ka na, ha, ha. Tapos paghinga mo gano'n, uy, ang sarap. Ang sarap Oo. magpahinga. Oo, sarap magpahinga. Oo. Totoo yan, Pastor. Kaya, isa rin yan na nakakatulong din talaga ang exercise, ano, na makatulong sa ah, yung breathing, yung pag ng katawan natin, no? Mm. Makakatulong yan yung exercise para hindi masyado pero um, actually ang Kuya Pilo, ang pag-exercise isa rin na nakakatulong sa sleep natin eh. Mm. Kaya talaga ang daming benepisyo na ibibigay ng exercise. Mm. Kaya ang anxiety dapat palitan na natin ng anxiety. Ang saya, te. Ang saya, te. Oo, palitan natin yung anxiety ng anxiety. Ang saya. Pwede. Teka, teka, baka mahirapan yung mga katropa. Ang saya. Oh, Magsaya. Magsaya. oh, Palitan mo oh. ng pagsasaya ang anxiety. Bagay, Oo, ano? kasi Sa Bible, ano, merong ganoong biblical statement na mm, pagka yung Feast of Booths or Feast of Tabernacles, bawal lang sumimangot. Dapat ikaw mm, masaya. Nakalagay doon. mm, Bawal sumimangot kasi ito ay piyesta na uh, aalalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga, mm, ang doon yung sinasabing word na bakit kayo magsasaya? Kasi the joy of the Lord is my strength. is my strength. Doon yung verse na yun eh. Nakalimutan ko lang kung saan sa Oh, praise Leviticus God. yata yun. Pero it's a Mm, very, very good. Tama yan. Ang saya. ang saya, te. Oo, oo. Yan. Yes. Mm. Well, may tanong pa tayo uli sa ating next listener. Ang sabi niya, eto, hindi siya anxious, pero Mm. malungkot. Ito sabi niya, Mm. I feel alone. O yan, sabi niya, malungkot na. I feel na walang Mm. nakakaintindi o umiintindi sa akin. I feel na ako yung pinaka-worst na tao na nabubuhay. Mm. Dalas naisip kong mag-suicide. Naku, wag naman. Wag naman. And many times Mm. na din ako nag-attempt. But di ko Mm. maituloy kasi lagi kong iniisip, paano yung anak ko? May anak siya. Mm. Di ko po Oo ito nga. gusto dahil mahirap po talaga. Ano po ang dapat Mm. kong gawin? Naku, kapatid. Naku. Mm. Mm. I-recommend ako talaga. Huwag kang mag-isa dyan, ha? Pero, Pastor Mm. Richard, tulungan natin. Ano masabi natin? Pero maganda po at narinig natin na naging honest siya sa kanyang nararamdaman. Sabihin Mm. po ito, no? Buti Pero nasabi sa mukhang atin. buti nga po at nasabi, no? At naitanong, hindi po hindi madali ang pinagdadaanan po, no? Ng ating nagtanong, mukhang Oo. matagal na po itong dinadalang bigat, no, ni ate. Kaya hindi madaling hindi po madaling maramdaman na parang walang nakakaintindi sa akin, parang gano'n. Hindi po madali 'yun. Mm. Nandun pa na feeling alone, no? Mahirap po 'yun, feeling alone. Kaya siguro kapag ganitong matagal na tayong yung nakakaramdam ng loneliness Ah. o kaya naman yung emotional pain, no, Mm. na nararamdaman minsan nawawala. Ang problema kasi dito, no, Kuya Pilo, para tayong nawawalan ng hope. Oo. Tapos Parang, kung lonely ka, alone, minsan ang ginagawa nagkukulong sa bahay o sa mm, kwarto eh. Di lalong naging alone. Wag naman. yes, tapos ang problema niyan, nagkakaroon ng thoughts about ending your life. Parang gano'n kasi Mm. alone, tapos ang bigat ng problema, tapos mag-isa. No? Kaya isa rin 'yun, no? Kaya bigat talaga, no? Kaya, So, dapat mapagaan ito at talagang malaking mm. bagay yung nagkakaroon ng kausap. Malaking bagay. Yes, yeah. Ito Mm. yung, alam mo, pagka lonely ako, iniisip ko lang kausap kita eh. Pagka, Dapat hindi tayo mag-isa. ayan, yan.
Dapat napakahalaga, Kuya Pilo, na hindi talaga natin harapin mag-isa ang mga problema. No? Siguro tong sitwasyon nitong ating listener, baka Mm. wala siyang kakilala dito, baka na andito siya sa lugar na walang kamag-anak o Mm. siguro yung kabigatan ng problema minsan parang may habit tayong ganun eh, no? Pagka mabigat ang problema, sinasarili. Yes, oo, oo. Ayaw i-chismis dahil kasi baka nga i-chismis. Ayaw mo sabihin sa Mm. iba dahil ayaw mo malaman ng iba na meron kang pinagdadaan ng ganun. Dahil Mm. ang takot natin, lalo tayong mga Pilipino, ang takot natin baka maiba yung tingin sa atin. Example, ito, Pastor. Pastor Richard. Mm. Kayo, Pastor. Kung halimbawang kayo, Pastor, at meron kayong problema, sasabihin niyo ba sa miyembro niyo? Diba? Hirap, diba? Oo, hirap, Ang mahirap yun, hirap mahirap yun. mag-share. Parang anong titingin sa'yo? Anong ikaw yung pastor? Let's say, for example, magulang ka at ang mga anak mo, ayan, ito, may anak. May Mm. problema ka, pero ayaw mo iparamdam sa anak mo na mabigat yung kalooban mo. Hindi mo, dahil alam mong madaling maapektuhan yung anak mo. Di ba? Ganon yung hirap natin. Ano kaya ang maganda Mm. nating tawagin dito? Anong maganda nating alternatibo para naman hindi makalala sa ating Mm. kalagayan? Itong case ng itong isa na natin, nag-iisip na mag-suicide. At sana naman, wag mong Mm. maisip yun. Ba't yun ang magiging tuunan ng pansin? At palagay ko, itong taong ito, walang ibang ginagawa kundi maisip ito. Kaya yun yung napapansin niya Mm. una-una. So, ganun nga, Pastor Richard. Kasi, Mm. ayaw natin magsabi kasi nahihiya tayo. Baka kasi Mm. iba ang tingin sa atin. Paano ganun? Kung ganun yung sa sitwasyon. Baka kaya ayaw magsalita nito dahil baka maiba yung tingin sa kanya. Mm. Ah, Tayo pa namang mga Pilipino, nahihiya tayo magsabi ng mga pinagdadaanan natin, lalo sa mga kakilala natin, kaibigan, kasi hmm. baka ma-judge tayo o mag-iba yung tingin sa atin. Oo nga eh. So, isa Kaya nga, yun sa tinitignan. kaya nga hirap na hirap yung mga tao. Kunwari, may ginawa sila na, kunwari, nangangalaguyo o kaya may kinakasamang hindi niya asawa o kaya Mm. nagdadrugs, hindi niya masasabi yung kahit kanino. Kaya mangyayari, Mm. magkukulong sa bahay. Tapos Oo, mauuna pa to, oo. magsusuicide. Naku. Mm. Mm. Kaya yun yung isang ina-avoid siguro nito, na baka kaya hindi niya masabi sa iba at sinasarili na lang yung problema. Mm. Nahihirapan siya at nagkakaroon na siya, Kuya Pilo, ng suicidal thoughts eh. Oo. Sa bigat ng pinagdadaanan niya. So mahirap po ito, na sarilinin, no, itong problemang pinagdadaanan. Ano kaya ang magandang irekomenda natin sa kanya, no? Lalo kung nakakaisip na siya ng suicide. This, Mm. yun. Ang isa sa tinitingnan natin dito, Kuya Pilo, talagang better na mas bumalik tayo sa family kasi sila yung mas makakaintindi sa atin. Mm. At Yeah. sila pwede natin mapagsabihan kasi makikita natin na talagang hindi tayo i-judge. Kasi family is family pa rin. Talagang tutulungan tayo, ating pamilya. Mm. And also, sabi naman sa Bible, God is close to the brokenhearted. Kaya isa rin siguro yun. Natignan natin ng isang pwede nating maibigay na advice sa nagtanong. Yeah. Di siya iniiwanan ng Panginoon. God is close to the brokenhearted. Talagang hindi siya iiwanan ng Yeah. Panginoon. Bukod sa family, no? Oo. Talagang ang Diyos pa rin ang unang-una, no? Na hindi tayo iiwan. Mm. Yeah. Yes, Wow. Kuya Pilo. That is very important, yung kumpiyansa ka sa Diyos. Sa nakakatuwa ang Panginoon dahil siniguro niya na mayroong kinabukasan para sa bawat isa. Mm-mm. Yung bang Yes, oo. kung anong pinagdadaanan natin ngayon, sure yan na merong bawi, merong
yung magandang darating na Yes. bukas. Yes. Naalala ko tong Mm. listener natin, may anak pa siya. Alam nga namang bibitinin ni Lord yung paglaki ng anak niya. Alam nga namang pinanganak mo na nga yung tao. Ang hirap-hirap nun. Tapos ito'y Mm. binibigyan ng buhay araw-araw. Sigurado ko may plano ang Mm. Diyos diyan. May plano ang Diyos, no? May Oo. plano ang Diyos talaga. Yun ang magbibigay ng hope, no, sa kanya. Ating Yes. Ay, totoo sa yan. sa nagtanong. Oo, totoo po yan, Pastor. Actually, yung pagka alam mong merong mga buhay na ganyan na hawak mo, anak, talagang push ka eh. Nagpupush ka eh. Alam mo yun, Pastor, may mga kaibigan Yes. ko eh, Mm. mga dating sanggano, nung nagkaanak, tumino. Yung sugarol na tao, nung nagkaanak, tumino. Mm. Mm. Tapos nung lasenggo, nung nagkaanak, tumino. Yun. Ayun. Kayo, nagkaanak And kayo. also, tumino. 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 Oh, biyaya ng Diyos. Tumino po tayo. Eh ako wala anak. Dati nang matino. Ay, Pastor. Wala pa rin ko. But anyway, yeah, but anyway, Kuya Pilo, isa sa makikita din natin dito na nagbibigay ng hope sa Mm, ating sa nagtanong ano kay ate ay yung hope na inaalala pa rin niya yung anak niya. So, isa mm, yun sana na mag-motivate, no, na inaalala pa rin niya yung anak niya. So, isa yun sa hope and motivation na ako ay magko-continue sa buhay, ano, dahil mm, andyan din ang anak ko, no. mm. So, isa yun na hope and motivation din na tinitignan. May ginagawa ang Diyos dun sa anak niya. Wow. Yes. That's for Oo. sure. Praise God. Ay, naku. Ang ganda. Mm. So, kapatid, huwag kang magiging alone ha. Sama ka sa Yes. family. Oo. Yan, pamilya, Yes. kaibigan, okay? Sama family. Mm. Ay, eto. Hangga't maaari, no? Oo. Yes. Eto may tanong para sa inyo to, Mm. Pastor, ano? Sabi niya, ito eh mukhang church leader to eh. O nga, siya nga pala, ay church leader. Sabi niya, ako po ay isang church leader at hinahawakan ko po Ayan. ang youth department. Ayan. Kung ang Oh, isang teenager po ay suicidal, nako, tungkol sa suicide uli. How can I help her to naku cope po. at Oo. maiwasan ng mag-suicide? Nako, teenager, Mm. suicidal. Oh. Mm. Ang daming mga cases po na ganyan ngayon, ano, Mm. na mga kabataan na nagkakaroon ng mga suicidal ideation, suicidal Yes. thoughts na tinatawag, ano, ng mga at may mga nangyayari talagang suicide. Nakakalungkot po ito na nangyayari ngayon, tumataas po ang rate, Mm. no, ng mga ganito. At bilang isang youth leader, ayaw natin, ano, na mangyari ito sa ating mga kabataan, mga church member, no? Yeah. Kaya napaka-importante po. Salamat po ano sa nagtanong na ito ano at nandun po ang concern ninyo sa inyong kabataan na gusto niyo Yeah. silang matulungan. Napaka-importante po iyan na maiparamdam natin dun sa mga teenager na nagkakaroon ng suicidal thoughts, ideation, na maramdaman nila na mayroong nakikinig sa kanila at Yan. dinadamayan sila, iniintindi sila. No? Mm. Naiintindihan sila, yung pala, naiintindihan sila. Napaka-importante po niyan. Kasi kaya po nagkakaroon ng suicidal thoughts dahil yan po ang isang problema. Walang nakikinig, ano? Walang nakakaintindi, feeling na wala silang kasama, no? Sa kanilang pinagdadaanan. Mm. Ayan. Yes, Kailangan Kuya po, Pilo. kailangan talaga, Pastor, ano, yung maramdaman ng tao na siya ay napakinggan. Doon pa lang siya Mm-mm. makaramdam ng parang lunas dahil yung kung may makaunawa sa'yo, alam mong hindi ka na mag-isa, Mm-mm. alam mong pagka nagsabi ka ng ganon, naideklara yung katotohanan ng iyong nararamdaman. Hindi lang bagay na nakatago na sa sinasarili mo. Pagka naisabi mo na sa ibang tao, alam mong yun Mm-mm. ay katotohanan ng sinishare or yung inyong kapwa dinadala. Yun. Mm-mm. Ibang, At isa pa po Kuya Pilo, ito pa ano. At malimit tayong nakakakita ng ganito, baka hindi po tayo aware. Lalong-lalo na sa Facebook kapag yan inyo newsfeed niya na nagbibiro.
na magpapakamatay na ako. Joke lang, tapos gaganunin, Kuya Pilo. 'Di Mm. ba? Naku, ano po 'yan, isang malaking alert po 'yan kung meron po tayong kabataan ng mga nagjo-joke na, "Ay, gusto ko nang Mm. mamatay, gusto ko nang mawala." Pero joke lang, mga gano'n, 'no? So, May isa po 'yan sa katotohanan pala. mga ano, oo, dinadaan nila sa joke 'yan kasi ayaw nilang ipaalam talaga yung mga ganyan, eh. Kaya kung may mga gano'n po tayong kabataan na mayroon pong mga ganyan o kaya yung mga nagdadrama, akala natin nagdadrama, pero better po na kausapin na natin, damayan, Damayan. pakinggan, 'no? Kasi Mm. as a leader, we can listen without judgment naman, eh, 'no? Ah, take their feelings seriously, 'no? Kasi minsan sa atin, "Ay, joke lang pala, wala 'yan," 'di ba? Gano'n, eh, "Ay, wala 'yan, jino-joke time niya lang tayo." Mm. Kapag ganyan po ang concern, ganyan po ang narinig na o nabasa, nakita, 'no? Kausapin na po 'yan kasi naghahanap na po 'yan ng atensyon na mayroon siyang mapagsabihan, mayroong makarinig sa kanya, mabigyan sila ng hope. Mm. Pastor, makakatulong Yes. ba kung kunwari i ipaalam sa magulang na ganito yung nararamdaman nung nung anak nila? Mm, mm. Better na maipaalam iyon sa magulang kasi 'yan, katulad niyan hindi nalalaman ng magulang. Pero I think, be very careful din kung papaano ito sabihin. Mm. Kasi minsan ang magulang din ay 'pag sinabi 'yon sa kanila pagagalitan pa. Oo nga eh. 'No, may mga gano'n, pagagalitan, Kuya Pilo, nakakalungkot isipin, 'no? "Ano ba 'yan, bakit mo pinagsasasabi sa kung kani-kanina na ganito ka, na ganyan ka?" Nakakalungkot. Kaya Mm. do'n po talaga magte-take ng action ang mga leader na be very careful din kung kailan, paano, timing Mm. at kung anong situation. Hmm. Meron po bang dapat ipagawa kung sakali gano'n, hindi puwede yung magulang, meron bang puwedeng ipagawa para ma-boost naman yung confidence nung bata, nung teenager? Mm. Example, kung meron siyang talent or I don't know. Usually, Yeah, yeah, oo. Oo, sa oo, karanasan ninyo, maganda 'yun. yeah, go ahead. Mm. Oo, maganda 'yun na ma-join sila, 'no, sa mga activity and also alam niyo po napakaimportante po sa ating mga simbahan, ito church leader po ito, napakaimportante po talaga na yung discipleship ba, accountability. Yeah. Someone na may partner ka to pray. Someone na 'di ba sa discipleship, nakakapaglatag tayo ng ating mga pinagdadaanan. Mm. And kung hindi man masabi sa grupo, masasabi mo sa leader mo. At ito nga, sinabi, alam ng leader, eh. Ang problema lang, papaano ko po ito tutulungan, yun ang tanong, eh. Mm. So, sa atin, ang may bibigay natin na tulong ano sa nagtanong sa leader na 'to, wag niyang pabayaan talaga, 'no. Pakinggan as much as possible, isa sa talaga sa nakakapagod din na, hawakan, yung suicidal. Kasi nga kailangan sila mabigyan ng atensyon at most of the time, yung mga madaling araw, hating gabi, yan ang mga down moment nila. Oo, So, yun din. kapag wala ng ibang tao silang kasama. Mm, Oo. Eh, mm, di isama niyo na lang sa ano, sa fellowship ano, yun sa discipleship. mm. Maganda yung ano eh, alam niyo yun, yung meron akong alam na church, ang ginagawa lang nila, nagko-conduct sila ng isang fellowship, masaya, Mm. tapos nagkakaroon din ng time para mag-pray for one another. Ang galing niyan. Malaking bagay yan. Yes, 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 oo. Yung prayer for one another, yung nagiging Yes, very, opo. very sincere sa pakikipag-usap. At Mm, pagka mm, napalapit mo mm. sa Diyos, ibig sabihin, alam mo merong nagbibigay ng pag-asa sa inyong Yes, diskusyon. No, laking yes. bagay 'yun, ano. Sana ma-boost Kasi niya rin yung confidence. oh, Yes, go pastor. yes. Kasi isa yan, Kuya Pilo, na yan kasi ang nagiging malaking dahilan kung bakit gusto na nilang magpakamatay. Nawawalan ng hope, nawawalan ng pag-asa, wala ng pag-asa, wala na silang makita in the future. Kaya Mm. talagang gusto nilang mawala na, tapusin na.
Kayo yun po yung magbigay ng hope, sa kanila, mabigyan sila ng hope. And we know na ang makakapagbigay lang, makakapag-guarantee lang talaga ng hope, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya isa yun na mabigay natin na hope, no, sa kanila. At also as a leader, isa yun, nagagamitin sila ng instrumento ng Diyos para may bigay o may masabi itong hope na ito Mm-mm. na para sa kanila. Yeah, wow. Ang ganda nun, ano. Sabi nga sa Bible, di ba? Oo, yung sa Jeremiah, I know the plans. 29:11. Yes. 29:11. I know the plans that I have for you. Mm, Plans to prosper you and not to harm you. Plans to mm. give you hope and the future. Grabe. Future filled with hope. Yan. A future filled with hope. Yan. Dapat talaga tayo laging may pag-asa sa buhay. Pastor Richard. Yes. Wow. Well, Ayan. may isa pa tayong tanong. Meron. Oo. At ganun karami ang mga nagtatanong po dito sa inyong segment, Kuya Pilo, ano? Oo nga. At nakita ko nga rin yung tanong. Pwede ko bang basahin, Kuya Pilo, at ikaw naman ang sumagot? Sige po, Pastor. Sige. Okay. Ito po yung tanong, Kuya Pilo. Paano po iintindihin at pakikisamahan ang kaibigan na may trauma mula childhood niya? Oh. Ano? Tapos sabi ko kapag nagkakaproblema kami dahil sa actions niya, ang katwiran niya lagi ay dahil yon sa trauma niya. So, sabi nung nagtanong na nakakapagod po minsan, Kuya Pilo. Oh. Alam mo, Mm. Pastor Chad, counselor tayo, no? Mm. Napapagod din tayo. Well, yung kaibahan natin dun sa ordinaryo Mm. makikinig, kapag ganito kasi, pagka kunwari napapagod na talaga yung tao na nakikinig sa kanya, i-recommend namin na dalhin nyo na sa isang professional. Kasi gaya natin, di Yes. ba? Gaya natin, pagka nasa professional counseling, tinrain tayo. May mga Mm. metodolohiya tayo na magagawa ng paraan kung paano maintindihan yun kahit na mahaba ako magkwento. Oh, pastor, may mga Mm. ganun. Mahaba-haba ng Mm. kwento, mga 1, 2 oras na kwento pa lang niya yun, ha? Hindi pa namin napapag-usapan kung anong gagawin o anong gusto niya mangyari. Puro kwento pa lang yun. Mm. Pero yun Mm. ang listening eh. Yun ang pakikinig. Yes. Talagang patience eh. Mm. Hindi ka Mm. magsasawa, hindi ka mag-iisip ng judgment sa tao. Pababayaan mo siyang makinig dahil gusto mong maranasan niyang pinakinggan siya. Nailabas niya Mm. yung lahat ng tunay niyang gustong sabihin. Kasi doon lang magiging mararanasan ng tao na kung ano yung totoo na gusto niyang ideklara. Doon niya lang Mm. mararanasan yun. Kaya talagang dapat pakinggan. Ngayon, kung hindi mo Mm. kaya, aking kapatid, kung hindi mo kaya yung mahaba ang pakinig, kung ikaw ay napapagod, edi dali mo po sa sa professional na help dahil Mm. ang trauma ay kailangang pinoproseso 'yan. Yeah. Hindi Oo. lang Oo. pakikinig ang ginagawa sa trauma. Kapag ang Mm. isang tao may trauma, kailangang i-deal yung nakalipas. Hindi yan nadadaan sa salita-salita lang. Kailangan may mga kondisyones na kailangan maiparating, may mga methodology na ginagawa sa professional counseling para ma-deal yung trauma na yon, including yung Mm. healing ng kanyang nakalipas na karanasan. Yun. And then, meron pa rin parte doon na Mm. kailangan mapalaganap yung kanyang personal coping, tsaka yung strength building and resiliency building. Kailangan may method yun. So, I would recommend dalhin nyo sa professional counseling. Ayan. By the way, Pastor Chad, Yes. kayo Oo. po ba ay mayroong professional counseling na kung kunwari may gustong magpa-professional counseling sa inyo, pwede kayong, mamaya ipahanda lang po yung inyong contact numbers para, Yeah, oo. oo, yan, para madali nilang malaman kung nasaan kayo. Yes. Oo, pwede. Yeah. I-stalking kayo. Mm. Mm. Ayan. Basta, pagka, Oo. ayun. Yeah. Para madali nilang, Hope we can help, ano? by the way,
Pastor Richard, saan kayo banda ngayon? Kung kunwari, mayroong magpapa-counseling face-to-face or kahit online. No? Online, yeah. Mostly naman kasi, thank God sa technology, itong online ay na Mm-mm. nagagamit po sa mga counseling. And most Mm-mm. naman ng mga client natin ay dahil sa ibang lugar sila, we Oo. meet talaga dito sa online. Pero kung gusto niyo po ng face-to-face, dito lang po ako sa Santa Cruz, Zambales. Naku, napakalayo, Kuya Pilo. Magpe-face-to-face, no? Kaya online na lang. Pero kung may mga malapit dito, why not? No? Mm-mm. Online, Biyaya nila. ano pong email or paano kayo makokontak? Yeah, email. Mamaya, ano natin yung email, no? Oo, tsaka Bigay natin. Tsaka yung number, my number. bigay natin. Mamaya, ibabalik tayo para malaman yung contact number na yun para ma-reach natin si Pastor Richard. Ano? Pero in the meantime, Yes. break muna po tayo at tayo ay magpapatuloy pagbalik ng konting saglit lang dahil sa pagbalik natin, yan, mayroon pa tayong mga katanungan dyan. Okay? Tapos, mga kaagapay, antabayanan nyo ang ilang pa mga talakayan natin dito at huwag mawawala sa 702 DZAS dyan sa talapihitan ninyo, AM Radio. Babalik kami ni Pastor Richard. Don't go away. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po mga kaagapay at inantabayanan nyo kami dito pa rin sa Heartline Friday Night Edition. Tayo ay nakikinig sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan at tuloy-tuloy tayo hanggang alas 11 ng gabi ngayong araw ng Biyernes. Nako, ang dami-dami nating mga kasamang nakikinig. Kaya gusto kong batiin din yung ating mga katropa dyan. Hello, Pastor Roldan Domingo. Kamusta po? Pastor Rally Abalon. Yan, mga nag-guest sa atin dito. Kuya Elmer Torres. Hello, Bong Padilla. Pastor Bong, kamusta po? Mihan, MJ Santos, Antonio Limcueco, Edith Belen, John Paul Halili, JJ Delgado, Rosalinda Boyco, Arceli, Salveria Nicole, Jill, Ginaline. Okay? Jill Ginaline. Fe Trinidad, Rita Tiamsin, Noel Ibareta, Emerito Faustino, Jane Domanico, Renz Baredo, Josephine Asariano, Edmund Garcia, Quito Tap, Senen Vergel Villanueva, Gary Tanswico, Naneta Valdez, Jean Audi. Audi o Auday? Okay. Josephine Uson, Jojo Pamintuan, Lorna Rodriguez, Lani Germar, Imelda Viray, Cecil Goshin, Oscar Malyari, tsaka Lita Kasuga. Alam niyo, salamat sa inyong mga greetings sa amin. Si Joey Soriano, Pastor Joey, si Ate Vicky Abalon, hello! Asawa ni Pastor Rally Abalon. Ayan. Belen Barantes, Joya Alcoriza, Cern DG, Aaron Gacho, Bard Jr., Crisel Nicer, hindi siya nicer siya. Okay. Caris Muleta, Rose Barangco, Shekina Abalon. Ate Shekina, hello! Ang ating wow, the very beloved newscaster ng FEBC. E.L. Villanueva, Lordan Maulion, Tessa Manahan, Jessica Nepomuceno, Eugenio Domingo, Rene Cabulisan, Tess Livelo, Luis Tagibao, Nora Cancela, Ermi Bautista, Jethro Mostrales, Joe Marvela, Chona Edu, Ethan Ablao, Axonic Aviles at si Marites Yasay. Nako, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much for being with us. Happy listening sa inyong lahat. At talagang napakalaking bagay na nalalaman namin kung ano yung katayuan nyo, kung kamusta kayo dyan.
bring in your questions lang. Good evening din at Kuya Ate Sir, Pastor Joey Soriano, good evening din sa inyo. God bless. Tsaka good evening din. Pastora Rose Barranco. Hello! Pastora Rose Barranco, kamusta na? Ano balita? Si Ate Rene, si Kuya Rene Kabulisan, Chris Maleta, have a blessed day din sa iyo. Kay Ate Rosalinda Buico from UAE. Nakikinig siya sa UAE. Uy, kamusta po kayo dyan? Stay safe po, ah. Si Leonida Rubio, blessed Friday din sa inyo at sa lahat na nasa listeners ng Heartline. Si Ate Nora Cancela, thank you and good evening din sa inyo. Yan, daming nakikinig sa atin. Hindi ko pa nabati yung mga worldwide natin, medyo mahaba-haba din yun. Alam mo, Pastor Richard, this is you. The people are listening and thank God for that. Amen. Amen. And mayroon pa tayong listener dito na gustong magtanong. Ito to'y para sa inyo, no? Ready na kayo, Pastor? Yes, ready na tayo. Okay, there we go. Ito, sabi niya, ako po ay isang ina. Nangihina ako dahil na-diagnose ang 12 years old kong anak ng cancer. And hindi ko po alam paano magiging mas malakas. Palagi ko siyang nakikitang nahihirapan at sobrang sakit bilang ina. Paano po mas magiging maayos at malakas para sa kanya? Please, ikaw po. Ay, nako, hirap na ito. Mahirap to. Medyo mabigat po itong tinanong sa atin, Kuya Pilo. Kasi ang hirap bilang isang ina na makita mo ang iyong anak na nahihirapan. Nakakadurog ng puso na makita ng isang ina na ganun ang sitwasyon ng kanyang anak. Talaga. Kaya ang tanong niya, Kuya Pilo, ay papaano mas maging malakas at maayos. Kaya I think unang-una ay ang ating time with the Lord, isa 'yon na pwede pong tignan na wag nating kakalimutan na magbibigay ng strength sa atin. Pangalawa, alagaan po natin yung ating katawan, Kasi kung gusto niyo pong mas maging maayos at malakas, wag po ninyong kalimutan mag self-care pa din, Alagaan ang katawan. At yun po ang isang makita ng inyong anak. And also if overwhelming ang pinagdadaanan, ay we recommend as counselors na mag-undergo ng counseling kasi po ay matindi rin po itong pinagdadaanan ninyo, At hindi po ito ako po isang tatay. At kung sa akin po mangyari iyan ay talagang baka ako rin po ay mahirapan ng sobra sa pinagdadaanan. Yeah. Actually, ako naranasan ko na kasi meron akong history ng lytic metastasis. Cancer yon. Cancer-related. Pero ang kaibahan sa akin, hindi na-diagnose. Sinagupa ako na lang ng tibay ng loob. Pero talaga ang malaking nakatulong sa akin is yung masakit na bedridden ako, Pastor, ng 1.5 years. So sobrang alam mo yun, yung nakahiga ka sa higaan. Pagka kunwari nasipa mo yung kama, yung paanong kama, pagka nasipa mo, sasakit po katawan ko. Ganun katindi. Ganun katindi. Yes, So mahirap. Grabe. Pero Grabe. isa sa mga bagay na minabuti ko, sabi ko sa asawa ko, huwag kang maawa sa akin. Kasi mas magiging malakas ang loob ko kung masaya ka pa rin at hindi nasira yung kasiyahan natin. Dahil Yes, oo. Yung pala yung pakiramdam ng isang taong may sakit. Ayaw niyang masira yung saya dahil may sakit siya. Ikaw ba naman, kunwari, kung ikaw magkasakit, tapos nalungkot ako. Tapos umawa ko, Kuya Richard, wala nang ligaya sa buhay natin dahil, diba, ang sakit din. Oo. Pero Yes. kaya, maibalik yung ligaya na yon dahil, yun yung nagpalakas talaga sa akin. Yung masaya yung wife ko. Oo. Yes, nawala yung agam-agam dahil kasi hindi nasakripisyo yung magandang relasyon. Kahit may sakit ako noon. Kaya I think yun yung isa sa yun yung malaking factor kaya naka-recover. Totoo, Pastor. Praise God. Grabe, oo. Yung pala, pagka may sakit ka pala,
hindi dapat na mapigilan yung misyon mo, yung ligaya, Mm. layunin mo. Hindi Mm, dapat mm, mapigilan yung kagandahan ng buhay. Di mm, ba? mm, mm. Tuloy pa rin. Kailangan hindi mawala yun eh. What do you think, di ba, Pastor? Yeah, yeah. Tama yun, Kuya Pilo. Kasi yun na nagpapaano sa atin eh. Yun bibigyan ng determinasyon, lalo na sa mabuhay, and also para sa ating, lalo sa listener natin nagtanong. Hope na nakatulong iyon sa situation din ni Kuya Pilo, na makita niya masaya ka, no? At hindi ka nakikitaan na lugmok din. Ano. Oo, oo. Pero tandaan mo, no, ate, sa akin din na sasabihin ko rin na hindi sa lahat ng oras ay kailangan maging strong all the time. Kailangan din natin maging vulnerable. But pagiging vulnerable ay hindi yung ipapakita mo ito din sa anak mo na nananangis ka ng sobra at ikaw ay lugmok na. You can do it, first of all sa ating Diyos na sabihin Oo. lahat ng iyong panghihina Mm. dahil sa sitwasyon. Kaya panghawakan sa akin ito, sa akin lang Kuya Pilo, Isaiah 41:10. Panghawakan lang ang promise na ito Ano na naman nasa ito? Diyos. Oh. So do not fear, for I am your God. Do not be dismayed, for I am the Lord, no? I will uphold you with my righteous right hand, no? No, siya ang magbibigay ng lakas sa atin. God is our strength. Siya ang magbibigay. Kaya talagang maganda na panghawakan natin lagi ang mga promises ng Panginoon at sa Diyos kumapit, at magpakita ng determinasyon, no? Sa lahat ng bagay, no? Yes. Pastor, ganito. May mga taong hindi maniniwala ng ganyan-ganyan lang. Parang ang mga tao naghahanap ng ebidensya na totoo ba yan? Talaga bang Mm-mm. sasagot ako ng Panginoong Diyos? Paano yun? Alam mo, ako naranasan ko sa sarili ko na merong time talaga na tinanong ko ang Diyos, bakit niyo binigyan ng ganitong sakit? Bakit yung sa Mm-mm. dami-dami ng mga tao magkakasakit, ako pa? Bakit? Mm, Anyway, sabi sa mm, akin ng doktor, sabi sa akin, 5 years to go na lang daw ako. 5 years. Huwag kang mag-alala, mm. Pastor. Noong 2012 pa yun. Noong 2012 pa yun sinabi ng doktor. Ano na ngayon? 2026 na. Naman. Grabe. Buhay pa. Pero may time talaga noon na parang nagtampo ako sa Diyos na bakit ginanito niyo ako? Ano bang problema? Ano ba idea niyo? Ano bang pangit doon sa balak kong gawin? Ba't kailangan magkaganito ako? May mga tao magtatanong ng gano'n. Ayun, ang tanong, paano panghawakan na talagang kakapit ang Panginoon sa iyo? I will be your righteous right hand. Do not fear. Do not be dismayed, for I am your God. Paano ito mararanasan? Yung matibay na para sa isang tao, paano niya mararamdaman yun? Mm. Actually, Kuya Pilo, uh, my wife diagnosed with breast cancer also, no? At nakaranas din ng bigat. Karanas din ng ganitong sitwasyon na Mm. cancer ang naging uh, journey ng aking asawa. Oo. Halos parehas, no? Nasa ganitong situation. At isa ito, Kuya Pilo, pinanghawakan ko na promise ng Panginoon na sa anumang situation na ito na mabigat, sobrang bigat, hindi ako nagpakita sa kanya na ako'y nangihina, kundi ako yung isang source niya. Siyempre, una, ang Diyos, ang source niya ng lakas. Mm. Pangalawa ako. Pangalawa ako na naging source niya, na hindi ko siya iniwan. At laging nandun ako, kung time na nahihirapan siya, after ng chemo, hindi ko iiwan. Nandun ako. Na doon ko na ipakita na una ang Diyos, ang source ng strength. Pangalawa, ako, na kung saan makikita na totoo ang Diyos, Mm. totoo na kasama namin ang Diyos. Dahil kahit sa ganong hirap na pinagdadaanan. Mm. Kamusta na siya ngayon?
Ate Joy is well, and you know, uh, she's currently nag-aaral ng counseling na, no? Yeah, Mm. praise God. Still, we're praying na talagang 100% cancer-free, no, si Joy. At yun ang patuloy na panalangin. But by faith, ito po yung pinangahawakan namin. She's free from cancer, no? Yun po yung faith na pinangahawakan natin. Oo. Kaya yun, mabayaya ang Diyos. Thank God Ay, for that. ako sure ako sasabihin ko yan. Talagang by faith din ako nun. Dahil ang Mm, rekomendasyon sa akin ng doktor pa-opera. Yung mm, opera, mm, alam mo mm. kung magkano abutin? Magkano po? 2.5 million. Oh, baka doon na. Napakalaki. Ang laki ba? Mm, Dapat doon na mamatay. Sabi ko, saan ko kukunin yun? Baka yun na ang ma-deadball ako. Pero, andun yung sinabi ko, Lord, hindi mo ako pababayaang mamatay kung hindi ko pa oras. Sure ako dyan. mm, Kaya sige, dediretso ko na lang doon sa healthy lifestyle. Siyempre, kailangan mm. pangalagaan mo. Hindi ka naman magiging irresponsible. Yes. Proper diet, Mm, exercise, ayan. Iwasan ng lahat ng mga nakakatawag dito, sakit, yung sobrang mm, bukal, sobrang asin, mm, taba, mm, mm. mga mga oily food. Hindi nga, Lahat ng sobra. well, hindi na nga ako nakakain ng karne noon. Ang kinakain ko na lang noon yung gulay. Parang rabbit, Mm. sariwang gulay, sariwang prutas, lahat ng sariwa, pero hindi ako pwede kumain ng luto. Ganun yung nangyari sa akin. Oo, Laki ng talaga. pinayat ko, ha? Oo. Sabi nila, Oo. kagwapo daw yun. Teka, parang di ka niniwala. Basta. Naniniwala na. Ay, But praise God sa buhay nyo, Kuya Pilo. Grabe praise pala God. yung ginawa ng Diyos sa buhay po ninyo. Yung wife ko na ang galing niyang magpatawa, ang galing niyang mag-encourage. Hindi siya nagpakita ng, Mm-mm. hindi niya ako iniyakan, pero in-encourage niya ako na Mm. maging masaya. Walang problema Yes. pag-uusapan, Mm-mm. mag-enjoy, stress-free. Kahit mahirap dahil Mm-mm. kasi nakahiga lang ako. Pero may mga stress-free na pwedeng gawin. Ayan. Nanonood Mm-mm. kami, sabay kami, ganyan. Kain kami kahit doon sa may higaan. Kaya yun. Wow. It was a Ang happy, sweet. oh, sweet. Ay, nako. Nako, palagay ko ganun ka din Pastor. Yan, oh. Woo! Ah, Kaya Marcho ngayon, hindi February. Tapos na February. Oo nga pala, March na pala ngayon. O sige, tuloy-tuloy tayo. No? Sige, Pastor. Para ano, March na eh. Oh. Sige, Pastor. Oh, Kuya Pilo, meron pong nagtanong, no, na Oh. listener natin. Hmm. Sabi dito, since last year daw, ito po mabigat-bigat din po itong nagtanong, Hmm. ano, since last year, namatayan ako ng apat na closest na tao sa life ko. Apat po, Kuya Pilo. Hmm. Magkakasunod po silang nawala, kaya nagpatong-patong ang pain. So in pain po siya sa apat na yon. Paano po makaka-cope sa grieving? Ayan. Yun po ang tanong ng ating listener. Alam mo, sa totoo lang, pagka may mahal ka Mm-mm. sa buhay, hindi gusto yung isang taon na iniiyakan mo yun. Kasi buong taon, Mm-mm. maaalala mo siya. Unang birthday na wala siya. Unang Pasko, unang bagong taon, unang February. Unang mga pagkakataon na wala siya, may hirapan. Mm-mm. Nag-a-adjust tayo. Kaya kung meron kang iniisip na mas mabilis na paraan, wala po tayong ganong mabilis na paraan. Hindi Mm-mm. minamadali ang pagpapahalaga sa isang tao. Ay, ito Yeah. naman tinuturo ko, Pastor, ano? Ang Mm-mm. emosyon natin ay isa sa mga mabuting panukat kung ano ang halaga ng isang tao. At may mga bagay tayo sinusukan. Kunwari, susukatin natin ang papel, gamit natin ruler. Susukatin mo timbang, gamit mo timbangan. Susukatin mo yung taas, gagamitin mo telescope o layo. Marami kang Mm-mm. paraan para panukat. Pero paano susukatin yung halaga ng isang tao na nawala? Wala namang Mm-mm. ruler na pwedeng gamitin doon. Mm-mm. Wala namang pang metro. Pero yung emosyon, yun ang dala nun, yun yung paraan para masukat natin kung gaano kahalaga ang isang
tao. Yung merong buhay na parte sa'yo na naigagamit mo para sukatin yon. Ganon. Kung mas malalim ang iyong pagpapahalaga, mas mahabang panukat ng Malan. Yes. mas malalim na Yeah. damdamin ang ating Mm-mm. isinusukat para sa yung yung appropriate, yung talagang tumpak. Pero masisiguro ko sa inyo, ate, na mayroon ding hangganan ang ating dinaramdam. Kasi darating din yung panahon na mag-isip tayo, kailan mo naman naalalahanin ng masaya yung taong mahal mo sa buhay. No? Gusto kong batiin si Ate Una. Hello, Ate Una Lagrimas Castillo. Binabati kita kasi alam mo, itong si Ate Una, ganyan-ganyan nangyari sa kanya. Namatay yung tatay niya, pandemic. Tapos yung nanay niya. Tapos, meron pa siyang kapatid na namatay. Within the same year. Within the same year. Tapos, napilay siya. The same year. Ganun. I think one of those episodes na nandito sa Ate Una, yun yung kanyang na-share. And hanga ako dahil kasi isa sa mga bagay na tinibayan niya sa kalooban niya, alam niyang lalampas yun. At may mga bagay na temporary lang. Yun. Yes. Ako, ang naranasan ko, yung tatay ko nung nawala, nanaginip kasi ako nung nawala tatay ko. Nung namatay siya. Itong t-shirt na to, kanya to. So, naalala ko siya. Hello, Daddy. Diyan sa langit. Yan. Ay, kapto yung suot ko to. Alam kong naalala niya ako. Kasi, ang pangalan niya, Teopilo din eh. Ako, Teopilo Jr. Siya yung Teopilo Silva. So, pareho kami. Kaya may lapida na ako doon, Pastor. May lapida na. Oo. Oh, kaya, pwede na kitang multuhin. Junior po kayo, junior. Junior ako, junior. Nag-iinip ako. Sabi nung tatay ko sa akin, ba't umiyak? Kasi umiyak ako doon sa paningin ko. Sabi ko, Daddy, umalis ka eh. Hindi ko man lang nagpaalam, hindi ko man lang namin nakausap. Kasi stroke yung pagkakamatay niya. Hindi na siya talaga nagising nung namatay. Wala na. So sabi ko, Daddy, ba't ganun? Ba't ka umalis? Ba't biglang lang, hindi na lang nagsabi na ganun? Paano na? Ba't di ka lumaban? Ganun. So sabi pa naman doon sa panaginip, sabi pa naman tatay ko, ano, lagay, ako pa yung dahilan kaya ka nalulungkot. Kailan mo aalalahanin ng masaya? Wala ba akong masayang ginawa para sa'yo? Hindi ba masaya yung mga bagay na ginawa ko? Yung kamatayan ko lang ba ang mahalaga? Yung buhay ko, nung masaya tayo, tinuruan kita magtubero, tinuruan kita magtanim, tinuruan kita magkarpintero. Ang dami kong tinuro sa'yo. Malungkot ba yun? Hindi naman Masaya ka ba para doon? Sa panahon na yun? Ayun, tapos nagising ako. Ayun, naalala ko sa kailan ko nga aalahanin ng tatay ko ng masaya? Sigurado naman, pagdating ng panahon, masaya tayo magkikita-kita muli. Lahat ng bagay na to, panandalian yan. So, para sa listener natin, talaga, hindi ko masabi kung gaano katagal, pero alam mong may katapusan, may hangganan yun. At alam kong gusto mo rin na maalala sila ng may saya dahil karapatan naman ng isang tao na maging masaya sa pagkikita natin, maging masaya para sa buhay niya. Hindi malungkot para sa buhay niya. Biro mo, pagka nagkita kayo dyan, minulto, pagka nagkita kayo, ng mahal mo sa buhay, lalo pagdating sa langit, aalalahanin mo ba yung namatay lang siya? Yun lang ba mahalaga sa kanya? Siyempre, tatanong niya, paano mo ko inalala na masaya? Nang buhay ka pa doon sa lupa. Siyempre, concern niya yun. Parang OFW, isipin niya, masaya ba kayo sa pinadala ko? Masaya ba kayo dyan? Kamusta kayo? Hirap na hirap ako dito. Pero kayo, masaya dyan. Basta masaya lang kayo. Ganun. May damdaming malalim. Pero para sukatin yung halaga ng tao, kailangan kasama yung damdamin ng saya. Pagkatapos nung sakit, palitan naman ng saya later on. Yeah. Yun. Wow, nice. Praise God, no? Oo. Mukhang may talagang tanong ka na. Oo nga. Sagutin natin. No? Salamat po sa napakagandang sagot po ninyo sa listener natin. Ito pa po, meron pa pong isang tanong. Mukhang ako na yung naging no? Announcer.
Nagpalit na tayo. Sige, Pastor. Magte-train ako, trainee mo na, trainee. Ito po ang tanong, Kuya Pilo. Yes. Ano po kung nasa family o sa family ko na toxic? So palaging nag-aaway-away, ungrateful, sinisilip ang achievement ko, sabi niya. Tapos nagsusumbatan pa. Sabi niya, nakakapagod na, nakakapagod po. Ano pong gagawin ko? Ano pong pwede nating mabigay na advice kay ate or kuya? Ayan. Ano ko marami yung cases, lalo na yung mga kabataan dyan, Mm, nahihirapan na magstay sa mga toxic na family. Yan, yes. gusto kong i-clarify, ano ba yung toxic na family? Sa hirap ng buhay Mm, ngayon, panigurado, maraming family ang may problema. Kaya hindi ka na magugulat mm, kung medyo toxic, Pero pagdating ng kahuli-hulihan, kailangan mo pa rin sila. Sa katotoo, oo. sinong dadamay sa'yo pagka meron kang kailangan sa school? O pagka biglang may nangyari sa'yo sa kalasugan mo, sinong bibili, sinong mag-aasikaso sa'yo? Hindi mo, kung nagtatrabaho sa opisina, aasahan mo ba yung supervisor mo magbabantay sa'yo sa ospital pagka na-ospital ka? Hindi naman, di ba? Hindi mo Mm, rin maaasahan na kung kunwari, nagipit ka, ang una mo hahanapin, yung Bombay. Yung Bombay. Pero yung pamilya, lagi andyan, nakikihigpit ng sinturon kung kailangan. So, yeah, may toxic mm, na pamilya, pero hindi yung pwedeng sabihin forever silang magiging ganun. Gusto kong i-assume, mm, gusto kong i-assume. For example, kunwari lang na talagang hindi mo matiis yung ugali sa bahay dahil lahat nag-aaway-aaway. Maraming ganyan, no? mm, Pastor, alam ko naranasan niyo rin 'to, yung mga kabataan na nakipagtanan na. Actually, hindi na mm, mm, live-in na ang uso, hindi na nagtatanan ngayon. Live-in na yun ngayon eh. mm. Nag-live-in dahil gustong takasan yung pamilyang magulo. Yeah, oo. Oo. Pero kapag gumawa ka ng risky na desisyon, baka umalis ka sa gulo para pumasok naman sa isa pang gulo. Yun yung Mm, hindi mm, naman maganda. Kaya ang maganda mm, na kapag ang pamilya ay magulo, dapat maging mitya ka, ikaw yung maging instrumento ng pagkakaayos-ayos sa bahay. mm, Ganun. mm, mm, Can you imagine ako kasi bunso ako. Nagkakagulo-gulo din mm, kami sa bahay. Kung ikaw yung bunso, ikaw yung pinakawalang magawa. Alam mo yun? mm, Yung panganay, pwedeng utusan ka na ganito, ganito. Pero oo. sino utusan ko? Ako yung bunso. Tapos yung Mm, iba ko mga kapatid, pagka gusto ko umalis, aalis. Tapos ako hindi ko makaalis dahil hindi ako makakaalis. Ako yung pinaka tawag doon, pipitsugin sa pamilya. Yun. mm, Hindi ako makagawa ng kahit ano. Minsan, talaga, sa totoo lang, nung bata ako, minsan, syempre, may problema ang pamilya. Wala kang magawa. Mukmok ka lang sa kwarto. Minsan, natutulog ako, umiiyak. Kakaiyak ko, tulog. Ganun. Tapos may pasok the next day sa eskwela. Ganun. Ganun ang buhay. Ganun ang kalagayan natin. mm, Pero, ito masasabi ko, maganda. Na kahit pa noon, bata pa tayo, kahit helpless ka, mm. maging tapat ka sa pamilya mo. Yun yung unang Yeah. step para maiayos yung magulong pamilya. Sana man lang merong isang tao, isang miyembro ng pamilya na maayos kausap. Sana ikaw yun. Ngayon, siguro kasi Mm, ang gusto natin, tayo yung may makausap na maayos. Kailangan sila yung maayos. Paano kung walang mm. maayos, magiging magulo ba tayo dahil magulo sila? Di, parte na rin tayo ng gulo. Yeah, yeah, oo. Ganon. So, mas importante na tayo magsimulang maging maayos para nang sa ganon, sa gitna ng magulong bahay, mayroong isang tao, kung nasaan man siya, mayroong isang tao na nasa isang lugar na pwedeng maging tahimik, pwedeng maging maayos. Naalala ko yun noon, na nung nagkakaaway-away lahat, ako yung tatahimik. Tapos kung nasaan ako yung pinaka-safe na puntahang kwarto. Dahil yung kwarto ko matahimik, walang kaaway. Wala akong aawayan eh. Mm,
Eh di, pwede silang pumasok sa kwarto ko. Walang away doon. Ayos lang kami Mm. kung sino pumasok doon dahil hindi ako mga away. Ito Mm. natutunan ko lang to nung Christian na ako. I was around 16 years old. Oo. Mm. Na-realize ko, makakatulong talaga kung ikaw yung unang tao na mayroon silang pwedeng makaranas ng order. Kung Mm. magulo ang bahay, gusto ng lahat talaga yung maayos. Yeah, yeah. Oo. Pero saan manggagaling yun? Hindi nila aasahan yung sarili nila na gawin yun. Kasi lahat naghahangad. Mm. Pero sino kumikilos? Kailangan merong kumilos ng katiwasayan sa bahay. Kaya kahit nag-aaway sila doon, natutong magluto, ako nagluluto para merong makakain. Pagka may nagutom, sigurado may magugutom eh. Pag kami Mm. nag-aaway na gano'n sa bahay, lilinisin ko yung CR. Sigurado may gagamit ng CR eh. Oh. Alam, maayos yung CR. No? Kahit saan naman lang, doon sa lugar na yun, Mm. tahimik. Di ba? Alam mo yun, pagka maayos yung CR, tahimik ka doon eh. Ganun. Totoo yan. Mm. Pagka magulo bahay, sana man lang merong isang lugar na pwedeng higaan na maayos. Hindi magulo. Mm. Pwedeng makatulog ang sino man. Ganun. Yes. Malaking bagay yun. Totoo yan. Oo. Ngayon, minsan parang sakripisyo sa atin dahil extra effort tayo, sila hindi. Huwag mo nang bilangin Mm. yung effort mo o yung kulang nila. Meron kang goal, meron kang mission. Iaayos mo yun. Naku. Yeah. Oh. So parang ano ka parang Kuya Pilo, parang agent of change ka pala. Oo, hirap nun ha. Nangyari yun, palagay ko, by the grace of God, dahil naging Christian ako, 16 years old eh. Yes. Oo. So most likely, hindi, most of the time pala, Oo. sa dami ng mga nakakausap din natin mga kabataan na sila ang unang-unang naging Christian. Oo. Isa yan sa mga testimony nila na nakikitaan sila ng leadership, nakikitaan sila ng peace, Mm-mm. ng change, Yes. nadadala nila sa church Oo. because they are the one no na ginamit ng Panginoon Mhm. para yung isang toxic na family ay maging ma-reunite or Yeah. magkaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay at ginagamit sila ng Panginoon. Mm-mm. Kaya nga eh. Kaya kapag may nag-aaway dun, naglilinis akong bahay. At least maayos. Mm. Oh, kung may nag-aaway man, Mm. nagbabatuhan. Kuwari, may nakuha. Ang ganda-ganda pagkakaayos mo ng baso. Kukunin ba yan? Para, hindi, hindi, hindi. Ang ganda-ganda ng ayos eh. Ba't mo naman guguluhin? Di Uh, ba? oo. Ayun eh. Oo nga no. Pero Oo, ito, hindi Pastor. maitatapon. Yeah. Yes. Ito may mas mabigat akong question sa'yo. Para sa'yo to talaga. Mm. Ito sabi. Mm. At siguro Sige. ito yung huling question na natin. Sabi niya, Okay. I am Mm. 27 years old and pregnant. O, babae to, buntis. Not yet married po Okay, kami okay. nung boyfriend ko. Naku, may boyfriend siya. Hindi sila kasal. Mm. Simula nang malaman naming pregnant ako, sinabi ko sa kanya na pakasalan na niya ako kasi dahil yun Mm. po ang gusto ng parents ko. Pero sabi Mm. niya, di pa siya ready. Na-hurt po ako, Mm. to be honest. Paano ko po i-deal ito? Naku. Yes, parang ang nangyari Kuya Pelo may tawag tayo diyan yung perang shotgun marriage ang gagawin. Oo. Ganun ba yun no? Yung Binuntis niya tawag eh. niyan shotgun. Ito naman O kasi. yun, isa pa yun. Hmm. Oo, binuntis, no? But anyway, isa ito sa marami ring issue ng mga kabataan ngayon, lalo sa mga parents na gustong, oh, binuntis mo yung anak ko, pakasalan mo yan. Hindi pwedeng hindi pakasalan yan. Hmm. Kahihiyan yan ng pamilya. Quote and quote. Hmm. Kahihiyan yan ng pamilya. Kaya ang gusto, ipakasal ka agad. Kaso malimit din na nagiging problema dahil hindi ready Hmm. na pumasok sa relasyon at pag-aasawa ay nagkakaroon ng separation. Wala tayong divorce dito sa Pilipinas eh. Kaya nagkakahiwalay din kasi nga hindi ready. Hindi natin alam, nag-assume tayo sa situation ng magjowa na ito kung gaano na sila katagal or anyway. Ang nagiging problema kapag pumasok ito sila ng biglaan sa pag-asawa nang hindi nila nakilala ng husto yung isa't isa, ay talaga magkakaproblema pa sila ng husto. Iyon din ang isang nakikita natin na problema diyan, Oo. no? Hmm. Na baka mas lalong
magkaroon ng malaking problema kung pinilit. Pero kailangan maging responsable yung mga taong Yes. ayan, Yes, may oo. baby, may anak na lilitaw Ang hirap Yes, naman oo, dahil oo. ang hirap kaya maging single parent. Ang hirap din na walang magpapalaking magulang na sumusuportang Mm-mm. ama't ina, 'di ba? Yes, Kuya Pilo. Kaya hindi rin pwedeng tanggalin yung part ng lalaki ano na kailangan niyang bigyan ng tuon na isang responsibilidad. Wait lang, magiging tatay ka na. Ano? So dapat malagay din doon sa ganong punto ng buhay ng lalaki na Mm. wait lang, mayroong responsibilidad. Kaya napaka-importante ng isang maayos at magandang usapan, no? Mm. Sa part ng lalaki at sa babae, no? Na Yeah. paano, ano ang gagawin natin na responsibilidad sa anak. Kung hindi ka pa ready, so anong mga dapat nating mga medyos na dapat nating gawin? Yan. Kasi kapakanan ng bata ano? Oo. Kapakanan ng bata ang tinitingnan dito, hindi kapakanan ng dalawa lamang. Kasi Mm. parang ang tinitingnan dito kapakanan nung dalawa na kailangan pakasalan mo na kaagad eh. So, ang importante dito yung kapakanan ng bata, no? Na ma, Yan. na maintindihan, ano? Yeah. Kaya hindi rin ako personally, ako po, pastor at sa counselor ay hindi rin pabor na ipipilit. Hindi rin ako pabor na ipipilit. Kasi baka magkaroon sila ng problema, Kuya Pelo, in the long run kapag pumasok sa marriage. Ang tignan na lang dito, maayos at magandang usapan, no, para sa bata. Kailangan ibig sabihin, kailangan yung plano ay mapunta sa kasal din. Hindi lang mamadalin. Tama Hindi lang naman. mamadalin. Yes, eventually dapat. Dapat. Yes. Pero hindi ba dapat yung mga magulang susuporta doon, Mm-mm. maggagawa ng support para sa kanila dahil mabigat na hindi sila nakasal, mas may anak, baka may Mm-mm. tumakbo. Alam mo yun? Takbuhan kaya nung Mm. isa. Paano na? Oo Tsaka, nga. Kaya yes, sige po. tsaka ayaw natin na ang mga tao ay nag-aanak na hindi naman pala handa. Mm-mm. Ayun na nga, ayun ang isa sa issue natin, Eh, na nagtataka ako, maaari bang hindi ka handa? Nakaanak ka na nga. Ibig sabihin, kung kaya mo mag-anak, sapat na. Yung bang, alam mo, biologically, kung kaya mong magkaroon ng anak, mm, kung nakabuntis ka, ibig sabihin, pwede kang maging tatay. Yun lang yung yes. basic Yes. qualification yun nakabuntis ka. Mm-mm. Kaya mo maging tatay, maging nanay. Yun yung basic Mm-mm. qualities. Although, alam natin may perang involved, pero higit pa sa pera, tatay ka na kapag talagang nagkaroon ka ng anak. Kailangan talaga. Yes, responsibilidad talaga ang napaka-importante diyan na ibigay ng tatay. Kaya ang sinasabi ko lang naman, Kuya Pilo, ay yung part naman ng lalaki na pero tignan din natin palang ang kabilang what if Kuya Pilo na baka naman alibay niya lang ito Pwede. para hindi kunin ang responsibilidad, Mm. no? Pero hindi naman, wag naman sana, Kaya diyan tayo papasok ngayon na mapag-uusapan ng both parents, Mm. no? Na mapag-uusapan, dapat may agreement dito, may deal dito na dapat pag-usapan ng both parties. Yes. Kailangan, no? Kaya Kailangan talagang alamin kung ano kailangan yung mga dapat na merong yes. marriage and family counseling para dito, para Yes. deal na maayos. Kailangang Mm. secure Mm. ang mga issues na dapat lahat ng detalye. So, I think kung sino man tong listener na to, bigyan natin siya ng chance na makapag-counseling, Pero Yes, oo, oo, yeah, oo. pero kulang ang oras natin. Pagpe-pray natin sila, pastor. So, Yes, oo, this oo. time bibigay ko po yung oras sa inyo so that you can pray for them. Okay po, nanyayahan ko po na lahat ay manalangin. Panalangin po natin ang lahat ng ito sa Diyos, idulog sa Diyos.
Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Alam namin na hindi lingid sa inyong lahat ng ito. At lahat ng kasagutan ay nasa inyo. Opo. Nakikita po ninyo ang lahat ng mga sitwasyon, mga nangyayari, mga pagsubok, Panginoon, na most of the time, napaka-imposibleng solusyonan sa sarili lamang. Kaya, Panginoon, dinadalangin ko po sa intervention niyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kasagutan sa bawat isa, Panginoon, na aming mga listeners na nagtanong, ang bibigat, Panginoon, ng kanilang mga inilatag. Ngunit alam namin, walang mabigat sa inyo at kaya nyo, O Diyos. Kayang-kaya nyo, Panginoon, na solusyonan dahil walang imposible sa inyo. Sasamahan nyo po sila, lalong-lalo na ang aming pong mga kapatid na nakakaranas ng loneliness, nakakaranas, Panginoon, na nawawalan ng hope, nakakaranas, Panginoon, ng isang pagsubok na walang kasagutan para sa kanila. Ikaw lamang. Kaya, O Diyos, lahat ng ito, Panginoon, na pagdulog namin sa inyo, pinapakinggan ninyo at binibigyan ninyo ng kasagutan. Kaya sa inyo lamang kami magtitiwala at patuloy na mananampalataya. Kaya, Panginoong Isus, Ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na buhay, na lagi na hindi kami iiwan, na hindi kami pababayaan. At sa inyo naming ilalagak ang aming lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Maraming salamat po, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Ayun, amen. Thank you po. Praise God for being with us, Pastor Richard Merto. Isang Yes, thank you naman rin po. dyan, mga katropa, mga kaagapay. Ay, Pastor, paano po pala kayo Yes. kukontakin kung sakaling may gustong magpa-counseling? Yes, sa aking pong mobile number ay 0991 839-1932. Sorry, 991-839-1932. Pwede nyo po akong makontak dyan by text. No? So, or tawag. appointment to, no? Hindi kayo nagka-counseling sa text. Yes, opo. By appointment po yun. Appointment po So, yun. magre-request ng appointment para okay. May email Yes, ba? opo. Or Email po ay Malone Merto, Malone, Merto, MERTO, at gmail.com. So pwede rin po kayo mag-email, appointment po, no? Para mabigyan natin ang schedule, no? Yes. Sa biyaya ni Lord. Yes, okay. So 0991-839-1932. Ayan. Tapos Yes. malonemerto@gmail.com. Yan. At kayo nandyan sa bandang Zambales ngayon, ano? Santa Cruz, Zambales. Zambales. Ano yun? Mas malapit ba yun sa Santa Rita o malayo? Malayo po. Mas Malayo. malayo Kung Santa pa. Rita yan sa Olongapo. Kung sa Olongapo yung Santa Rita, malayo po. Dulo-dulo po yan. Okay. So, Santa Cruz. Kung sakaling nandiyan kayo banda, gusto niyong mag-counseling kay Pastor Richard, ayan. Well, Yes. pagpalain po kayo, Pastor Richard Merto. Thank you very much sa buhay niyo, pati din sa buhay ni Ate Joy. Ate Joy! And all courage, tibay na loob. Happy Women's Month din sa kay Ate Joy. At talagang isa sa mga taong talagang naging pagpapala sa amin. Alam ko sa maraming tao naging pagpapala. Sana maging guest din natin siya, yung magkasama kayo mag-asawa. I love that. No? Hopefully, biyaya ni Lord. Kung lulubin ng Diyos. Amen. Sige. I'll see you again. At nais kong i-extend ang pasasalamat sa mga kaibigan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta sa atin. Ano? Kasi alam nyo, ang broadcast natin dito sa Heartline ay hindi matutuloy kung wala po ang ating mga kaibigan tulad ng ating nasa Bukawi transmitter site. Gusto kong paalala na sila ang mga kaagapay natin. Sila Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, Reggie Villena,
At ang RTV team na si Eileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, and Jabez Mancio. Kasama siyempre ang ating engineer on duty, si JB Tabwa. Ayan. Thank you din Ate Kayla Escalante, ang ating PA na tuloy-tuloy na support sa atin. Ayan. Happy ako sa iyo kung tungkol sa pagkakaroon ng asawa. Ate Kayla, next ka na. Yeah. I love it. Anyway, God bless sa iyo, Pastor Richard. Yes, salamat po. God bless din po sa inyo, Kuya Pilo, at sa lahat ng mga manunood at nakikinig. Yes, God bless sa inyo lahat mga kaagapay. Kita tayo uli sa Heartline Friday night. Pero ang Heartline ay tuloy-tuloy mula Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. Kaya tayo po ay magkita uli next week. Sa Monday naman ay iba namang parte ng Heartline ang mga kasama ninyo. Pero pagpalain kayo at kung may mga katanungan pa kayo, padala nyo lang sa amin. Take care mga kapatid, mga katropa. Dito ay lagi kayong napapakinggan ang inyong nararamdaman. At tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. God bless mga kapatid. I will be here for you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.